Pag-unlad ng walang pagkatakot, ang karunungan mula sa Ecclesiastes na nagbago ng mga milyonaryo. Magsisimula ako sa isang pahayag na tila walang katuturan, ang karalitaan, sa karamihan ng pagkakataon, ay hindi iginuhit ng kapalaran kundi isang hindi sinasadyang pagpili. Tama ang narinig mo. Hindi ito dahil sa kalagayan ng ekonomiya, hindi ito krisis, hindi ito kawalan ng swerte. Ito ay ang pagkakaprograma ng sarili mong pag-isip. Ngayon, itatanong mo sa akin, ngunit Napoleon, paano ko pinili ang kakulangan kung kailanman ay hindi ko naman gustong mamuhay ng ganito? At sasagot ako, hindi mo ito pinili ng may kamalayan, ngunit ang iyong isip ay sinanay mula pa sa pagkabata na maniwala sa mga kasinungalingan tungkol sa salapi, sa buhay, at maging tungkol sa Diyos. May panahon para sa lahat, at may tamang oras para sa bawat layunin sa silong ng langit. Inuulit ko ito sapagkat ito ang susi na ilan lamang ang tunay na nakaunawa. Hindi ito paanyaya sa simpleng paghihintay, ito ay isang tagubilin upang isabay ang iyong isip sa mga ritmo ng buhay. Natutunan ko ito sa paglalakbay sa mga daan ng pag-interview, sa pagmamasid sa mga lalaki at babae na nagtayo ng mga imperyo, at maging sa mga naligaw sapagkat hindi nila naunawaan ang tamang panahon ng pagtatanim at pag-aani. Ang nagpapaiba sa mga yumayaman sa mga nabubuhay sa paikot-ikot na simula at pag-uulit ay hindi lang ang swerte. Ito ay ang paghahanda ng isip upang kilalanin at samantalahin ang pagkakataon kapag dumating ito. Nakarating ka na ba sa puntong makinig sa paulit-ulit na sinasabi ng iyong isip araw-araw? Ang munting tinig na nagsasabing, hindi ako karapat-dapat, ito ay para sa mas mahuhusay na tao, o ang pera ay nagdudulot ng problema. Ang hindi malay na isip ay gumagana ng 24 na oras bawat araw, nagsasala ng mga senyales, at nagpapatunay ng mga paniniwala. Kapag ang pagkakaprograma na ito ay punong-puno ng kakulangan, lahat ay nagsasabuatan upang patunayan na ang kakulangan ay totoo, at ganoon din sa kabaligtaran. Kaya, ang unang praktikal na hakbang ay ang pag-ako ng responsibilidad sa panloob na software na ito. Maaari mong baguhin ang iyong mga pag-isip ng may layunin. Magiging praktikal ako, tulad ng dati, isipin na ang iyong isip ay isang bukirin. Kung gusto mong mag-ani ng kamatis, walang saysay ang pagreklamo na ang bukirin ay walang naibibigay habang nagtatanim ka ng kamoteng kahoy at binabaliwala ang patubig. Pinag-aaralan ng matalinong magsasaka ang mga panahon, inihahanda ang lupa, pumipili ng mga binhi at nagtatanim sa tamang oras. Sa totoong mundo, ito ay isinasalin sa mga konkretong pagkilos na maaaring simulan ng sinuman ngayon nang hindi nangangailangan ng mahika. Unang pagsasanay, pang-araw-araw na paglilinis ng isip, sa loob ng 7 araw, tuwing umaga, mananatili kang tahimik sa loob ng 10 minuto na tumutukoy sa unang naglilimitang paniniwala na lumilitaw kapag iniisip mo ang tungkol sa pera. Itala mo ito. Pagkatapos, sumulat ng isang praktikal na pagpapatunay, halimbawa, karapat-dapat akong bayaran ng patas para sa halagang ibinibigay ko. Ulitin ang pagpapatunay na ito nang may pananalig sa loob ng 3 minuto. Tila simple, hindi ba? Doon mismo nakasalalay ang kapangyarihan. Ang pag-uulit ay bumubuo ng bagong neural na gawi. Neuroplasticity ay hindi isang magandang salita, ito ay isang tunay na mekanismo. Ang mga paulit-ulit na pag-isip ay lumilikha ng mga landas sa utak at nagpapabago ng pag-ugali. Pangalawang pagsasanay, dieta ng impormasyon. Tigilan ang pagkonsumo ng mga balita at usapan na nagpapahina ng iyong tiwala sa mga oras bago ka matulog o bago ka magtrabaho. Palitan ang 30 minuto ng reklamo ng 30 minuto ng praktikal na pag-aaral, isang podcast tungkol sa pananalapi, isang artikulo tungkol sa pangunahing pamamahala, isang libreng klase. Ang maliliit na pagbabago sa input ng isip ay nagpapabago sa kalidad ng output ng iyong mga aksyon. Pangatlong pagsasanay, pagpaplano ayon sa panahon, hatiin ang iyong susunod na 6 na buwan sa mga yugto na malinaw na tinukoy, yugto ng paghahanda, pag-aaral, pag-ipon ng may layunin, network ng mga kontak, yugto ng pagsasagawa, paglulunsad ng isang produkto, pagbubukas ng mikronegosyo, pag-a-apply para sa mas mahuhusay na trabaho, yugto ng pag-aayos, pagwawasto ng mga proseso, muling pag-invest ng mga kita. Para sa taong may nakapirming oras ng trabaho at nangangarap na magkaroon ng sarili niyang negosyo, ito ay maaaring mga hulugan ng 3 buwan ng pag-aaral at pag-ipon ng 10% ng sahod para sa panimulang kapital, 2 buwan ng pagsubok ng isang produkto sa gabi at mga weekend, 1 buwan ng sunod-sunod na paglulunsad. Hindi ito agarang garantiya, ngunit ito ay pagsasabay ng pagkilos sa tamang oras, pagtatanim ng may intensyon, paglinang ng may tiyaga, pag-aani ng may estratehiya.
At paano naman ang takot? Ito ay lilitaw. Paano kung ako ay mabigo? Paano kung mawala sa akin ang kaunti kong mayroon? Ang mga tanong na ito ay lehitimo, ngunit tingnan mo, ang karamihan sa ating pinakamasamang sitwasyon ay hindi kailanman nangyayari. Ang nangyayari ay ang takot ay nagpapalumpo, at ang pagkalumpo ang siyang nagtitiyak ng pinakamasamang resulta. Kaya, gawing kaalyado ang takot, isulat ang pinakamasamang posibleng kahihinatnan at planuhin ang isang tugon para dito. Kung ang pinakamasamang kahihinatnan ay ang mawala ang isang halaga na katumbas ng humigit kumulang 50,000 at 200 piso, ano ang plano mo upang mabawasan ang pagkawala na ito? Ang pagkakaroon ng plano ay nagpapabawas ng pagkatakot at nagpapalakas ng loob upang kumilos sa tamang oras. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang isang tunay na pangyayari sa aking buhay na naglalarawan nito, at na marahil ay makikita mo bilang sarili mong salamin. Bata pa ako, ginugugol ang kakaunti kong mga gabi sa paghahanap ng mga kwento. Nang may isang lalaki ang nagsabi sa akin na gusto niyang pag-aralan ko ang tagumpay, iyon lang, inatasan niya ako na tuklasin ang mga gawi at prinsipyo ng mga taong nakamit ang malalaking resulta. Ang misyon na iyon ay hindi dumating ng may perpektong kalagayan sa pananalapi, dumating ito ng may deadline, inaasahan, at isang napakalaking responsibilidad. Maaari kong sinabi, maghihintay ako upang makapag-aral pa, makapag-ipon ng mas maraming pera, makahanap ng isang kasosyo. Sa halip, pinili kong ihanda ang aking isip at kumilos kaagad, inalis ko ang mga mental na abala, sumulat ako ng malinaw na layunin, nag-organisa ng mga interview, nagtipon ako ng isang maliit na network ng mga kasamahan, at pagkatapos lamang, sa tamang oras, nag-ani ako ng mga resulta na naglatag ng daan para sa aking obra. Ang gusto kong maramdaman mo ngayon ay hindi awa para sa aking pakikibaka, kundi lakas ng loob. Wala akong lahat ng panlabas na kondisyon sa simula, ngunit nagpasya akong ihanda ang aking isip na parabang ang tamang oras ay dumating na, at iyon ang nagpadating sa tamang oras. Damhin ang tapang na naramdaman ko. Noong araw na iyon, hayaan mo itong gumabay sa iyo. Kung gusto mong ilapat ito ng praktikal bukas, narito ang isang gabay na gumagana para sa karamihan ng mga tao. Itigil ang unang kalahating oras ng umaga o sa gabi, kung iyon ang iyong oras, para sa 3 pagkilos. 1. Maikli at nakatuong pagbabasa, 10 minuto. 2. Pagsulat ng iyong tiyak na layunin para sa araw, 5 minuto. 3. Isang tiyak na aksyon, kahit maliit, na maglalapit sa iyo sa layunin, 15 minuto. Gawin ito sa loob ng 21 araw. Ang siklo na ito ay lumilikha ng disiplina na naghahanda sa iyong isip na kilalanin at sunggaban ang mga pagkakataon kapag dumating ang mga ito. Maaaring iniisip mo, ito ay nakababagot, Professor Hill, gusto ko ng mabilis na resulta. Alam ko. Ngunit ang ilusyon ng shortcut ang siyang nagpapanatili sa mga tao na nagtatanim at naghihintay ng ulan na hindi darating. Ang karunungan na binuhay ni Solomon sa Ecclesiastes ay hindi nangangako ng mga shortcut. Nangangako ito ng synchronization, malaman kung kailan maghahanda, kung kailan magtatanim, kung kailan magdidilig, at kung kailan mag-aani. At ang synchronization na ito ay nagsisimula sa loob mo, sa pang-araw-araw na atensyon sa kung ano ang iniisip mo, binabasa, at ginagawa. Sa huli, isang agarang hamon, ngayon, bago matulog, isulat ang isang malinaw na layunin sa pananalapi at isang plano ng 3 hakbang para sa susunod na buwan. Bukas ng umaga, isagawa ang unang hakbang. Ang pag-uulit nito araw-araw sa loob ng 7 araw ay ang paghahanda ng iyong isip para sa tamang oras, at kapag dumating ang sandali ng pagkilos, hindi ka na magiging hindi handa, magiging handa ka ng mag-ani. Ang pinakamalaking kaaway ng kasaganaan ay hindi ang kakulangan ng mga pagkakataon, ni ang kawalang katarungan ng sistema, o maging ang kakulangan ng mga mapagkukunan. Ang pinakamalaking kaaway ay hindi nakikita, tinatawag itong takot. Ang takot ay ang pinakamahusay na magnanakaw sa kasaysayan ng tao. Hindi ito pumapasok sa iyong bahay sa pamamagitan ng bintana, ito ay naglalagay ng sarili sa iyong puso. Hindi nito direkta ninanakaw ang iyong pera, ninanakaw muna nito ang iyong inisyatiba, ang iyong tapang, ang iyong pananaw sa hinaharap. At kapag nangyari iyon, ang pera ay hindi kailanman dumarating o dumudulas sa iyong mga daliri tulad ng pinong buhangin. Ilang beses mo nang hindi tinuloy ang isang mahalagang desisyon dahil naisip mo, paano kung ako ay mabigo? Paano kung mawala sa akin ang lahat? Paano kung pagtawanan nila ako? Ang mga tanong na ito ay karaniwan, ngunit naisip mo na ba kung paano, sa karamihan ng pagkakataon, hindi sila kailanman nagiging totoo?
Ipinapakita ng modernong pananaliksik sa economic psychology na higit sa 85% ng mga alalahanin sa pananalapi ng mga tao ay hindi kailanman nagiging katotohanan. Gayunpaman, bilyon-bilyong tao ang gumugugol ng kanilang buhay na tumutugon sa takot na parabang ito ay isang hindi maiiwasang katotohanan. Ako mismo, sa aking paglalakbay, ay nakakita na ng mga lalaking may pambihirang talento na nagapi dahil sa tahimik na kaaway na ito. Minsan ay in-interview ko ang isang napakatalino na binata, isang malikhaing inhenyero, na nakabuo ng solusyon upang mapababa ng husto ang mga gastos sa produksyon sa mga pabrika. Ang kanyang proyekto ay maaaring nagpabago sa buong industriya. Ngunit ang takot na ma-reject ay nagpanatili sa kanya na itago ang ideya sa isang drawer sa loob ng maraming taon. Nang sa wakas ay nagkaroon siya ng lakas ng loob, ang iba ay nakabuo na ng katulad na bagay, at siya ay naging isang empleyado lamang na hindi maganda ang bayad sa mga kumpanya na gumagamit ng parehong teknolohiya na maaari sana niyang patent na. Naiisip mo ba ang sakit na makita ang mundo na gumagamit ng isang ideya na maaari sanang iyo, ngunit hindi pinahintulutan ng takot na mamulaklak? Sa kabilang banda, tingnan ang mga halimbawa ng mga lalaki na nadaig ang takot sa pamamagitan ng pananampalataya. Si George Mueller, isang Alemang Kristiyano noong ika-19 na siglo, ay hindi pinahintulutan ang takot sa kakulangan ng pera na pumigil sa kanya. Inalagaan niya ang higit sa 10,000 ulila sa loob ng kanyang buhay nang hindi kailanman humingi ng mga mapagkukunan ng direkta sa sinuman. Paano niya nagawa? Inilapat niya ang mga espiritual na prinsipyo, nagtiwala siya sa isang malinaw na pananaw, at higit sa lahat, tumanggi siyang maging alipin ng takot sa kakulangan. Hanggang ngayon, ang kanyang gawa ay nananatiling patunay na ang pananampalataya sa aksyon ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang kawalan ng katiyakan. Ngunit hayaan mo akong maging tapat sa iyo, hinarap ko rin ang takot. Nang simulan kong isulat ang Think and Grow Rich, marami ang nagsabi sa akin na ang aking mga ideya ay pagtatawanan, na walang sinuman ang maniniwala na ang isip ay maaaring lumikha ng kayamanan. Umupo ako sa harap ng mesa, na may tumpok ng mga tala mula sa mga panayam na ginawa ko sa mga lalaki tulad nina Carnegie, Edison, at Ford, at narinig ko sa loob ko ang isang tinig, paano kung sinasayang mo ang iyong buhay? Paano kung walang sinuman ang seryosong kukuha nito? Ang gabing iyon ay mahaba. Ngunit sa halip na maparalisa ako, gumawa ako ng isang pagpili, gawing gasolina ang takot. Sumulat pa ako nang may mas matinding pananalig. Ang resulta, isang libro na naglakbay sa mundo, tumulong sa milyon-milyong tao, at patuloy na buhay hanggang ngayon. At ito ang gusto kong maunawaan mo, ang takot ay hindi kailanman mawawala. Ito ay lilitaw tuwing isipin mong gumawa ng isang hakbang na lampas sa iyong comfort zone. Ang pagkakaiba ay kung paano ka tumugon dito. Hahayaan mo ba itong paralisahin ang iyong buhay o gagamitin mo ito bilang tanda na ikaw ay nasa tamang landas? Ngayon ay magtatanong ako sa iyo ng direkta. Ilang beses mo nang hindi ininvest ang sarili mo dahil ang takot ay nagsasabing hindi pa oras? Ilang pagkakataon ang nakita mong lumipas dahil nag-aalala ka sa kung ano ang sasabihin ng iba? Kung kinikilala mo ito, alamin na hindi ka nag-iisa. Karamihan sa mga tao ay nabubuhay ng ganito. Ngunit hindi mo kailangang patuloy na mamuhay ng ganito. Gawin ang pagsasanay na ito sa akin, isulat ngayon sa isang piraso ng papel ang pinakamalaking takot sa pananalapi na dala mo. Pagkatapos, sa ilalim nito, isulat ang 3 simpleng aksyon na maaari mong gawin upang harapin ito ng direkta. Hindi ito kailangang maging maringal, maaaring ito ay pag-aaral ng isang bagong bagay, pakikipag-usap sa isang taong mapagkakatiwalaan, o maging ang pagbubukas ng isang maliit na ipon na nakatuon sa isang layunin. Ang simpleng pagkilos ng pagharap sa takot sa pamamagitan ng pagsulat ay nagsisimula na itong ilabas sa kadiliman at nagpapahina sa kapangyarihan nito sa iyo. At tandaan, ang buhay ay hindi nagbibigay ng gantimpala sa mga tumataka sa takot, kundi sa mga humaharap dito ng may kalinawan, pananampalataya, at aksyon. Nais ng takot na maging may-ari ng iyong buhay, ngunit maaari mo itong gawing isang lingkod. Ang pagnanais ay hindi sapat. Maaari mong gugulin ang buong buhay mo sa pagsasabing, gusto kong yumaman, gusto kong maging masaya, gusto ko ng mas mahusay na buhay, at manatili sa parehong lugar. Dahil ang pagnanais, na walang direksyon, ay parang hangin sa mataas na dagat, humihihip sa lahat ng dako, ngunit hindi humahantong saan man. Ang talagang nagbubukas ng mga pinto ay ang tiyak na layunin. At ito ang hindi kailanman nagkakaroon ng lakas ng loob na harapin ng karamihan.
Pinaalalahanan tayo ng Ecclesiastes na may oras ng pagtatanim at oras ng pag-aani. Ngunit tanging ang nagtatanim ng may malinaw na intensyon ang umaani. Isipin mo, ilang tao ang kilala mo na nagsasabing gusto kong magbago ng buhay, ngunit hindi kailanman humihinto upang isulat kung paano eksakto dapat ang buhay na iyon, kailan ito mangyayari, at bakit. Ang totoo ay ang malaking bahagi ng populasyon ay nabubuhay sa pilot automatic, na may malalabong layunin, walang plano, walang layunin. At ang kahihinatnan nito ay simple, kung hindi mo tinukoy ang iyong patutunguhan, anumang landas ay pwede. Nagpapakita ang kasalukuyang pananaliksik ng isang bagay na kahanga-hanga. Ang mga taong nagsusulat ng kanilang mga layunin ay may 42% mas malaking pagkakataon na makamit ang mga ito kaysa sa mga nag-ingat lamang ng mga pagnanais sa isip. Hindi ito mahika, ito ay agham. Kapag sumulat ka ng isang layunin ng may kalinawan, ang iyong hindi malay na isip ay nagsisimulang gumana pabor dito, nagsasala ng impormasyon, nagkokonekta ng mga pagkakataon, at lumilikha ng nakatuon na enerhiya. Ngunit hayaan mo akong magpakita ng isang malakas na paghahambing. Tingnan ang kaso ni Vincent van Gogh. Isang henyong artista na lumikha ng mga obra na nagkakahalaga ngayon ng milyon-milyong piso. Ngunit sa buhay, wala siyang tiyak na layunin tungkol sa pera, hindi niya alam kung paano ayusin ang kanyang mga talento upang makabuo ng kasaganaan. Nabuhay siya ng may paghihirap, namatay na mahirap at nakalimutan. Ang talento ay naroroon, ngunit walang direksyon, ang kapalaran ay nawala. Ikumpara ito sa mga lalaki na hindi naman kinakailangang mas matalino, ngunit alam nila eksakto kung ano ang gusto nila, tulad ni Henry Ford. Hindi lamang niya ninanais na gumawa ng mga sasakyan, mayroon siyang tiyak na layunin. Ilagay ang kotse sa abot kaya ng gitnang klase. At ang buong mundo ay nagbago dahil alam niya kung ano ang gusto niya. Ngayon hayaan mo akong buksan ang aking puso. Nagkaroon ng pagkakataon na ako mismo ay kinailangan harapin ang pagkakaiba na ito sa pagitan ng pagnanais at pagkakaroon ng layunin. Sa loob ng maraming taon, ninanais kong magtagumpay bilang isang manunulat. Walang laman na pagnanais. Walang nangyayari. Ngunit nagbago ang lahat ng tinukoy ko ang aking mas malaking layunin, ayusin at ipamahagi ang pilosopiya ng tagumpay sa isang wika na maaaring maunawaan at ilapat ng sinuman. Noong araw na yon, may isang bagay sa loob ko ang nag-apoy. Hindi na ito isang malabo na panaginip. Ito ay isang plano. Alam ko kung ano, kailan at paano. At inakit nito ang mga interview, ang mga kasamahan, at maging ang mga kritiko na, nang hindi nila napapansin, ay lalo pang nagpasulong sa akin. At gusto kong mag-isip ka kasama ko ngayon, may pagnanais ka ba o isang layunin? Nahuli mo na ba ang sarili mo na nangangarap habang gising, nag-imagine ng ibang buhay, ngunit hindi kailanman isinulat sa papel? Kung gayon, narito ang aking hamon, ngayon, bago matulog, isulat sa isang piraso ng papel ang 3 bagay. Una, ano ang gusto mong makamit ng tiyak? Pangalawa, sa loob ng gaano katagal? Pangatlo, bakit ito mahalaga sa iyo? 3 pangungusap lamang. Gawin ito sa loob ng 7 magkakasunod na gabi. Tinitiyak ko sa iyo na ang iyong isip ay magsisimulang makita ang mga landas na dati ay hindi nakikita. Ang tiyak na layunin ay parang isang lighthouse. Hindi nito inaalis ang mga bagyo sa dagat, ngunit ipinapakita nito kung saan sasagwan kahit sa gitna ng mga ito. Kung wala ang lighthouse na ito, maaari kang magkaroon ng talento, enerhiya, kahit pera ngunit patuloy kang ikot. Sa pamamagitan nito, ang bawat desisyon ay nagkakaroon ng kalinawan, ang bawat balakid ay nagiging isang baitang, ang bawat takot ay nagiging mas maliit kaysa sa iyong pananaw. Kaya, tinatanong kita, handa ka bang gawing layunin ang iyong mga pagnanais? O patuloy kang mamumuhay tulad ng marami na nagnanais at hindi kailanman nagsasakatuparan? Ang pagpili ay sa iyo. Napansin mo na ba kung gaano karaming tao ang nabubuhay na para bang laging may bukas para magsimula? Bukas sila mag-aaral, bukas sila mag-ipon, bukas sila kikilos. Ngunit pinaalalahanan tayo ng Ecclesiastes, may oras upang magreklamo at may oras upang kumilos, may oras upang maghanda at may oras upang magsagawa. Ang problema ay ang karamihan ay nasanay ng mabuhay ng walang hanggan sa oras ng reklamo, inaatras ang totoong buhay. Sinasabi ko sa iyo, ang oras ng pagbabago ay hindi kailanman bukas. Ito ay ngayon. Palaging ngayon. Sa bawat pagkakataon na mag-aatras ka, pinapalakas mo ang mental na pattern na nagpapanatili sa iyo na nakakulong sa kakulangan.
Ilang beses mo nang inulit ang mga parirala tulad ng kapag nagkaroon ako ng mas maraming pera ako magsisimula, kapag gumanda ang mga bagay ako magbabago, kapag lumipas ang krisis ako mag-invest sa sarili ko. Ang totoo ay, kung hindi ka kikilos sa kung ano ang mayroon ka ngayon, ang perpektong oras ay hindi kailanman darating. Ikukwento ko sa iyo ang isang nangyari sa akin, na dala ko bilang isa sa pinakamatindi at pinakamahalagang aral sa aking buhay. Nagkaroon ng isang panahon na ako ay pagod na pagod sa dami ng mga tala at interview na naipon, na seryoso akong nag-isip na tigilan ang pagsulat. Sinasabi ko sa sarili ko, marahil hindi ito ang tamang oras, marahil kailangan kong maghintay para sa mas mahusay na mga kondisyon. Noong gabing iyon, hinamon ko ang sarili ko, sumulat ka lamang ng isang pahina, ngayon lang. Sumulat ako. Kinabukasan, isa pang pahina. Ang simpleng pagpiling iyon ay naging binhi ng isa sa pinakamahalagang kabanata ng aking buong obra. Alam mo kung ano ang natutunan ko? Ang oras ng pagkilos ay hindi kailanman dumarating ng nakabalot sa pagiging perpekto. Dumarating ito na nakabalak kayo bilang maliliit na desisyon na maaari mong gawin ngayon. At narito ang aking hamon para sa iyo, sa loob ng susunod na 7 araw, tuwing umaga, isulat sa isang papel ang isang simple at tiyak na aksyon na maglalapit sa iyo sa iyong layunin. Isa lamang. Sa pagtatapos ng linggo, makakagawa ka na ng 7 totoong hakbang. Marahil maliliit, ngunit totoo. At kapag tiningnan mo ang nakaraan, mapapansin mo na lumabas ka sa kawalan ng pagkilos at pumasok sa pagdalaw. Tanungin mo ang sarili mo, anong oras ang pinipili mong mabuhay ngayon? Ang oras ng pagrereklamo o ang oras ng pagkilos? Ang oras ng paghahanda o ang oras ng pagsasagawa? Dahil ang buhay ay hindi naghihintay. Ang proyektong iyon na nakasara sa drawer, ang ideyang iyon na dala mo sa loob ng maraming taon, ang panaginip na iyon na nagpupumilit na kumatok sa iyong pinto, lahat sila ay nagmamakaawa na kilalanin mo na ang oras ay ngayon. At kung mayroon ka pa ring mga pagdududa, tandaan mo ito, palaging magkakaroon ng mga problema, krisis, at balakid. Ngunit ang natututong kumilos sa gitna ng bagyo ay umaani kapag ang araw ay muling sumikat. Ang naghihintay sa perpektong kalmado ay hindi kailanman naglalayad. Ang malaking tanong ay, patuloy ka bang maghihintay sa perpektong alon o ilalabas mo ang iyong lambat ngayon, kahit na ang hangin ay tila salungat? Dahil ang pagkakataon para sa iyong pagbabago ay maaaring lumilitaw mismo sa sandaling ito na pinakikinggan mo ako. Kung mayroong isang punto na dapat mong itanim sa puso ay ito, walang sumpa sa pananalapi, walang hindi maiiwasang kapalaran ng kakulangan. Ang mayroon ay ang desisyon na iayon ang iyong isip sa tamang oras ng buhay. Kapag naunawaan mo na may oras ng pagtatanim, isang oras ng pag-aani, isang oras ng paghahanda, at isang oras ng pagkilos, pagkatapos ay mabubuhay ka ng may kamalayan, walang takot, ng may kalinawan at layunin. At kung ang pag-unawang ito ay nagbukas na ng iyong mga mata ngayon, isipin kung ano ang mangyayari kapag umakyat ka pa ng isang baitang sa susunod na video na lumalabas sa screen na iyan. Doon ay lalo mo pang palalalimin ang iyong karunungan na magiging kahit 1% mas mahusay kaysa sa iyo ngayon. At ang 1% naipon, araw-araw, ang siyang nagbabago sa buong kapalaran. Nagpapasalamat ako sa iyo sa pagiging narito kasama ko. Kung ang nilalamang ito ay nagbigay ng pagkakaiba sa iyo, isaalang-alang ang pagsuporta sa channel sa pamamagitan ng i-salamat at maging bahagi ng aming eksklusibong komunidad, kung saan magkakaroon ka ng prioridad sa mga bagong video at maaari kang makasabay sa akin sa paglalakbay na ito ng ebolusyon. Inaasahan ko kayo sa susunod na video. Ay click na yon, umakyat pa ng isang baitang, at magpatuloy ka kasama ko sa landas ng karunungan at kasaganaan.